Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Naging maaraw po sa malaking bahagi ng Luzon or nag-improve ang weather conditions ngayong araw. Yan po ay dahil sa hindi kalakasan na southwest monsoon or hanging habagat. Nalusaw na po kasi yung ating monitor na low pressure area dito po sa may silangan ng extreme northern Luzon sa labas ng ating area of responsibility at patuloy yung pagkilos itong si dating bagyong Obet or yung typhoon na may international name na Sodel dito po sa may East China Sea at patungo na ito ng Eastern China. Asahan po overnight ang maulap pa rin na kalangitan at sasamahan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa may Ilocos Region, gayon din sa malaking bahagi ng Cordillera Region and Central Luzon, pababa po ng Metro Manila at sa mga lalawigan pa ng Rizal, Cavite, Batangas, hanggang dito sa may Occidental Mindoro, ilang bahagi pa ng Western Visayas and Negros Occidental at sa may Batanes and Babuyan Islands. Yung mga magiging pag-ulan po ay dahil pa rin sa southwest monsoon or hanging habagat. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon and Visayas plus malaking bahagi ng Mindanao, asahan lamang ang generally bahagyang maulap na kalangitan at may tsansa lamang po ng mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong pagkidlat pagkulog gaya ng nararanasan dito sa may parting northern Mindanao and Caraga. Base naman po sa latest tropical cyclone threat forecast po ng Pag-asa, posibleng may mabuo na weather disturbance sa loob ng 6 na araw or hanggang sa unang araw po ng Setyembre. Mabubuong low pressure area dito sa may labas ng ating PAR sa may Philippine Sea. At bago pa ito pumasok ng ating PAR, pagsapit po ng around Friday or Saturday, mataas na agad ang tsansa na ito'y ma-develop bilang isang mahinang bagyo or tropical depression. Yung susunod ay papangalan po natin ay bagyong Pilandok. At ito po yung magiging panglimang bagyo na po for the month of August kung sakasakali. Pagpasok po niya ng ating area of responsibility sa araw po ng Friday or Saturday, dyan na magkakaroon muli ng paglakas ng southwest monsoon or hanging habagat at ibig sabihin niyan, magkakaroon muli ng pabugso-bugsong malalakas sa mga pag-ulan lalo na sa western sections ng Luzon and Visayas including Metro Manila. Bagamat sabihin na po natin na sa ngayon ay ito naman ay hindi magla-landfall or tatama sa ating kalupaan at mananatiling kikilos sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Meron pa tayong pangalawang potensyal po na weather disturbance or sama ng panahon somewhere dito sa may southern China. Unti-unting lalapit po pagsapit dito sa may southern portion of Taiwan pero maliit din po ang tsansa na magla-landfall or tatama sa ating kalupaan. At meron lamang katamtaman na tsansa na ma-develop bilang isang mahinang bagyo. Patuloy na magantabay sa ating mga updates for possible changes sa mga weather disturbances na ito. Para naman po sa ating weather advisory, yung ating rainfall forecast na significant, simula po ng hapon hanggang Friday afternoon, ito nga yung time kung saan may mabubuong ang potensyal na sama ng panahon dito sa may silangan po ng Luzon at ito yung magti-trigger ng unti-unting paglakas po ng hanging habagat. Asahan po yung 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan simula ng hapon sa mga probinsya ng La Union, ganyan sa Benguet, Pangasinan, pababa ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So mas dadalas na po ang malalakas na mga pag-ulan sa mga areas na ito at madalas or mataas ang tsansa ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at pagguho naman ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Pagsapit naman po ng Friday afternoon hanggang sa simula na po ng long weekend, mas dadami pa ang mga lugar na magkakaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan at mas lalakas pa yung mga potensyal po na ulan habang unti-unting lumalapit nga itong potensyal na weather disturbance sa ating kalupaan. So posible ang hanggang 200 millimeters na dami ng ulan simula Friday ng hapon over Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kapag meron tayong ganito karaming ulan hanggang 200 millimeters, mas tumataas ang tsansa ng mga pagbaha. Hindi lang dun sa mga nasa low-lying areas, pati yung mga malapit po sa Kailugan at mataas din ang tsansa ng pagguho ng lupa sa mga mountainous areas. Abang potential pa rin po na magkaroon ng hanggang 100 millimeters na dami ng ulan dito sa may Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Pangasinan, maging dito rin po sa may Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, gayon din sa may Rizal, Cavite at Batangas. At maari pa rin po mas dumami pa yung mga lugar pagsapit po ng Sabado at Linggo na magkakaroon ng paminsan-minsang malalakas po ng mga pagulan. Yan nga ay dulot ng southwest monsoon or hanging habagat. Potensyal po tayong magtaas ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings pagsapit po ng Friday hanggang sa Sunday. At kung kinakailangan po ng rescue or evacuation, make sure na meron tayong close contact sa ating mga barangay at mga local government units for our safety na rin po.
Pagsapit po araw ng Huwebes, that's August 27, malaking bahagi na po ng Luzon na magkakaroon ng maulap na kalangitan at mas dadalas pa yung mga pag-ulan dahil sa unti-unting lumalakas na habagat. Pinakamadalas sa mga pag-ulan dito po sa may La Union, ganyan sa Benguet, Zambales, Pangasinan, Bataan at hanggang dito po sa may Occidental Mindoro, paminsan-minsan malalakas ang mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan din po ang mga light to moderate rains na hindi naman tuloy-tuloy sa natitirang bahagi ng Cordillera Region and Ilocos Region, malaking bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Central Luzon, hanggang dito po sa Metro Manila, maging sa mga probinsya pa ng Rizal, Cavite, Batangas at Oriental Mindoro. So make sure kung lalabas po ng bahay ay magbaon po ng payong. Habang dito naman sa natitirang bahagi po ng Luzon, particularly sa may Quezon, Marinduque, Romblon, and Bicol Region, bagyang maulap at minsang maaraw pa rin naman po ang kalangitan at may tsansa lamang ng mga isolated na ulan at thunderstorms. Sa Metro Manila, ang temperatura posibleng umabot from 26 to 30 degrees Celsius lamang. Sa may Baguio mula 17 to 20 degrees at posibleng medyo mainit pa rin sa tanghali sa may Tuguegarao hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa may northern and central portion ng Palawan, ganyan sa lalawigan ng Antique, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan. Yan po ay dahil pa rin sa southwest monsoon. So generally, meron mga light to moderate rains at minsan nagkakaroon din ng malalakas na buhos ng ulan pagsapit ng hapon. Habang ang natitirang bahagi ng Palawan dito sa may southern portion, the rest of Visayas, plus the entire Mindanao, halos katulad pa rin po na weather conditions ang mararanasan. So fair weather conditions, maaraw naman from morning up until early afternoon. So maliit pa rin po ang chance ng mga pagulan during these times. And then pagsapit ng hapon hanggang gabi, kumukulimlim ang panahon sa ilang lugar at meron lamang mangilan-ilan lugar po na magkakaroon ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms, lalo na sa mga areas po ng Zamboanga Peninsula pa rin, Northern Mindanao at Caraga Region. Pagsapit po ng tanghali, posible pa rin umabot sa 34 degrees Celsius ang observed maximum temperature dito sa may Cebu City, Zamboanga City at Cagayan de Oro City. At yung heat index naman na tinatawag natin, yung nararamdamang init ng ating katawan, posibleng pinakamataas pa rin dito sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Para naman po sa lagay ng ating karagatan ngayon at bukas, wala pa rin tayong gale warning or babala sa mga delikadong alon. Subalit dahil pa rin po sa southwest monsoon, ang malaking baybayin po ng Luzon and Western Visayas, posible pa rin umabot sa 1.5 to 3.5 meters ang taas ng mga pag-alon or hanggang nasa isang palapag po ng gusali. Nasang delikado po rin for our small sea vessels, lalo na yung mga ating kababayan po na nangingisda. At maaaring magpatuloy ito hanggang sa weekend dahil nga sa patuloy na unti-unting paglakas ng hanging habagat. Habang ang natitirang baybayin ng ating bansa, dito sa may Eastern Visayas, Central Visayas, at malaking baybayin po ng Mindanao, nasa kalahati hanggang 1 metro ang taas ng mga pag-alon in general, maliban na lamang kapag may mga thunderstorm. At inuulit natin, yung Friday and Saturday po, yan yung pinaka-crucial na time kung saan maaaring ang merong malapit po na weather disturbance, either low pressure area or tropical depression, dito sa may silangan ng Luzon. At ito yung maaaring magpalakas ng southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas, lalo na po sa kanlurang parte. So pagsapit ng Friday and Saturday, pinakang-ulanin itong mga pinakita po natin kanina sa weather advisory, yung nasa western sections ng Ilocos Region, sa may Cordillera Region, sa may Central Luzon, Calabarzon, down to Mindoro provinces and Metro Manila. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon sa Friday and Saturday, ay meron po tayong mga generally light to moderate rains. Minsan lumalakas kapag meron tayong mga thunderstorms dahil din sa malakas na habagat. So make sure na meron tayong baong payong kung lalabas ng bahay. At yung ating mga outdoor activities po, pagsapit po ng long weekend, i-consider natin na magkakaroon nga ng malalakas sa mga pag-ulan. So please reconsider kung itutuloy pa ba natin ito or hindi dahil magiging delikado nga po lalo sa ibang mga highly vulnerable na mga lugar. Pagsapit po ng linggo, magkakaroon pa rin ng mga occasional rains or paminsan-minsang malakas na ulan over La Union, dito rin sa Benguet, kabilang ang Baguio City, sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, habang sa Metro Manila at yung mga nearby provinces pa dito sa may Calabarzon and Central Luzon, maging dito rin po sa may natitirang bahagi ng Ilocos Region and Cordillera Region, asahan pa rin yung mga light to moderate with the times-heavy rains sa araw po yan ng linggo. So kung lalabas nga ng bahay, make sure na mayroong baon na payong, kapote, or bota kung kayo po ay pupunta sa isang bahain na lugar. Habang improving weather conditions naman sa araw ng linggo, dito sa may Bicol Region at ilang bahagi ng Mimaropa.
Pagsapit sa Visayas, asahan ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dahil sa habagat, Friday and Saturday sa malaking bahagi ng Western Visayas and Negros Island Region. At pinaka-affected po ng malalakas na ulan ang lalawigan ng Antique. Again, mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at antabay lamang po sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Habang ang natitirang bahagi po ng Visayas, may mga times na magiging maulap ang kalangitan at may chance rin ng mga light rains na hindi tuloy-tuloy. Sa araw po ng Friday and Saturday, in some areas of Negros Island Region and Central Visayas, habang sa may eastern portion, sila pa rin yung pinakang hindi magkakaroon ng mga pag-ulan. Asahan pa rin ng mainit at maalinsangan na panahon. Posible pa itong umabot ng 34 degrees pagsapit po ng weekend at maliit lamang ang tsansa ng mga pag-ulan. At pagsapit sa Mindanao, aasahan din po yung bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan pa rin simula po sa Friday hanggang sa Sunday. From August 28 to 30, pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan is more mga isolated lamang or mga pulupulong ulan dito sa may Zamboanga Peninsula, bahagyang epekto po ng paglakas ng southwest monsoon. But for the rest, again, asahan ng mainit at maalinsangan na panahon, lalo na po from 10 a.m. to 4 p.m. Stay hydrated po or uminom ng maraming tubig kung sakasakali na nainitan at magsuot lamang po ng komportableng damit po para iwas yung heat stroke. For Metro Davao, posible po ang hanggang 34 degrees na observed temperature, 35 degrees for Cagayan de Oro and Zamboanga City, habang marami pang mga syudad ang posibleng umabot sa dangerous levels of heat index na 42 degrees or higit pa.